Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 2, Week 5. Ang ating paksa ay Akdang Impormatibo, Balita. Laraw Suri, bumuo ng pamagat ng ulo ng balita batay sa napiling larawan. Halimbawa, tandaan na sa paggawa ng ulo ng balita, hindi kasama ang pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon. Narito ang pangalawang halimbawa. Pangatlong halimbawa. Larawan ng bibigyan ng ulo ng balita. Ikalawang larawan. Pagkilala sa Ramadan. Narinig mo na ba ang salitang Ramadan? Ano ang pagkaunawa mo rito? Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang paggalang sa ibang relihiyon? Bago basahin ang balita, tukuyin kung paano ginamit ang mga salita sa sitwasyong nakasaad. Isulat ang letra sa patlang at ipaliwanag ang naging sagot. Hindi pwedeng kumain ang mga Muslim kapag sila ay nag-aayuno para sa Ramadan. Narinig mong pinipilit ng kaklase mo ang isa mo pang kaklaseng Muslim na kumain. Ano ang angkop na pahayag ang sasabihin mo? Huwag mo siyang pilitin, hayaan mo siya. Huwag mo siyang piliting kumain dahil siya ay isang Muslim. Ramadan nila ngayon, kaya igalang mo ang kanyang paniniwala. Nakita mong pinagtatawanan ng mga kaklase mo ang kaklase mong babaeng Muslim dahil nakasuot siya ng hijab o belo. Ano ang sasabihin mo sa mga kaklase mo? Magsitigil na kayo. Huwag naman yung pagtawanan ang kaklase natin dahil lang may belo siya. Hindi ito tama. Igalang natin ang relihiyon niya. Huwag kayong bastos. Igalang niyo siya kahit iba siya sa atin. Kayo rin ay nagsusuot ng sombrero o belo, kaya huwag niyo siyang pagtawanan. Ang panahon ng pag-aayuno o saum sa mga Muslim tuwing Ramadan ay bahagi ng kanilang tradisyon. Maliban sa pagkain, ay bawal din silang uminom kahit tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito. Dahil sa nalaman mo, binigyan ng kaibigan mo ng juice ang kaklase mong Muslim. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Huwag mo siyang bigyan ng kahit juice sapagkat iyan ay haram o bawal pa rin sa kanila kapag Ramadan. Igalang mo ang kanyang pag-aayuno at huwag mo siyang tuksohin. Huwag mo siyang bigyan ng kahit juice sapagkat iyan ay haram o bawal pa rin sa kanila kapag Ramadan. Mamaya na lang kapag wala nang nakakakita. Naku, bawal iyang ginagawa mo. Itigil mo na iyan. Ano ang unang pumapasok sa isipan mo kapag naririnig ang sumusunod na salita? Ramadan. Pag-aayuno. Muslim. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbasa sa balita. Basahin ang balita tungkol sa kahulugan ng Ramadan. Tekstong impormatibo, balita. Ayuno sa buwan ng Ramadan, sinimulan na. Paggalang o respeto ang panawagan ng imam sa mga hindi Muslim para sa kanilang obligasyon. Dapat po talaga
Bilang tao, kahit magkakaiba ng relihiyon, ay nagrerespetuhan. Alam po na kahit sino man na hindi Muslim na kapag sumapit na ang Ramadan ay nag-aayuno ang mga Muslim. Kaya po kung mayroon silang katrabaho, kaibigan ng mga Muslim na alam nila na nagfa-fasting ay huwag nilang yayaing kumain. Wika ni Imam Alawi. Ang Ramadan ay isang banal na buwan ng pag-aayuno na ginaganap tuwing ika-9 na buwan ng Hijri o kalendaryo ng Islam. Nangangamba rin si Imam Alawi na makalimutan na ang Islam ng bagong henerasyon. Kaya't panawagan niya sa mga magulang na isama ang pag-aayuno sa pagtuturo sa mga anak ng Islam. Sinabi naman ni Imam Bayan Raja, Deputy Grand Imam ng Blue Mosque, na naway maintindihan ng mga guro at supervisor sa opisina ang pag-aayuno ng mga Muslim. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng Ramadan. This season of fasting, prayer, and almsgiving is an opportune time to embody the values of discipline, reverence, and humility. The spiritual that the gate of heaven is open during this sacred month calls upon our brothers and sisters to purify their souls against the perils of worldly pleasures as well as seek for forgiveness and peace, ayon sa Pangulo. Nanawagan din siyang isama sa dasal ngayong Ramadan ang mga nagugutom na salanta ng kalamidad at iba pang sakuna. Samantala, naglabas ng Memorandum Circular ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa flexible working hours na 7:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. para sa mga empleyadong nagfa-fasting sa buwan ng Ramadan. Ibabalik ito ng rehiyon sa 8 a.m. to 5 p.m. sa pagtatapos ng Ramadan sa Abril. Tatagal ng isang buwan ang pag-aayuno at pagkatapos at ipagdiriwang ang Eid al-Fitr. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang balita. Tungkol saan ang binasang balita? Tungkol sa pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Ano ang panawagan ni Imam Alawi? Ang panawagan ni Imam Alawi ay igalang at huwag yayain kumain ang mga Muslim na nag-aayuno tuwing Ramadan. Ano naman ang naging pahayag ni Imam Bayan Raja? Ang pahayag ni Imam Bayan Raja ay naway maintindihan ng mga guro at supervisor sa opisina ang pag-aayuno ng mga Muslim. Ano ang pagkaunawa mo sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng Ramadan? Ang pagkaunawa ko sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinihikayat niya ang lahat na maging disiplinado, mapagkumbaba at magdasal para sa kapwa, lalo na sa mga nagugutom at nasalanta, habang pinapahalagahan ang kabanalan ng Ramadan. Ano kaya ang ibig sabihin ng flexible working hours? Ang ibig sabihin ng flexible working hours ay pagbabago ng oras ng pasok at uwi sa trabaho upang mas maging magaan para sa mga empleyado, tulad ng ginawa sa Ramadan na mula 7:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang oras ng trabaho para sa mga nag-aayuno. Para sa ikalawang araw. Ilahad ang sariling opinyon batay sa mga pahayag mula sa Balitang Binasa. Gawing gabay ang talahanayan. Mula sa balita. At sa ikalawang kolum naman ay opinyon ko. Dapat po talaga bilang tao, kahit magkakaiba ng relihiyon, ay nagrerespetuhan. Naway maintindihan ng mga guro at supervisor sa opisina ang pag-aayuno ng mga Muslim.
Isama natin sa dasal ngayong Ramadan ang mga nagugutom na salanta ng kalamidad at iba pang sakuna. Ani ng Pangulo. Maglista ng mga natutuhan sa paglalagay ng salita o parirala sa akronim ng Ramadan. Isulat ang sagot sa patlang. Narito ang mga letrang bibigyan ng kahulugan. Buuin ang talata batay sa binasang balita. Isulat ang sagot sa patlang. Ang balita ay tungkol sa patlang. Pag-aayuno ng mga Muslim sa banal na buwan ng Ramadan. Nanawagan si Imam Alawi sa mga magulang na ituro at isama sa kanilang mga anak ang pag-aayuno bilang bahagi ng pananampalatayang Islam. Si Imam Bayan Raja ang Deputy Grand Imam ng Blue Mosque ay nagsabi na unawain ng mga guro at supervisor ang pag-aayuno ng mga Muslim. Nanawagan naman si Pangulong Marcos Jr. na ang panahong ito ng pag-aayuno, panalangin at pagbibigay ay panahon ng pagpapahalaga sa disiplina, pagpipitagan at pagpapakumbaba. Panahon din ito ng paghingi ng kapatawaran at kapayapaan. Idinagdag din ng Pangulo sa kanyang panawagan na isama sa dasal ngayong Ramadan ang mga nagugutom na salanta ng kalamidad at iba pang sakuna. Basahin ang mga pangungusap mula sa tampok na balita. Nanawagan si Imam Alawi sa mga hindi Muslim. May panawagan ding inihayag ang Pangulo. Naglabas ng Memorandum Circular ang pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa flexible working hours. Ano ang napansin sa mga nakulayang salita? Ang mga nakulayang salita, Imam Alawi, Pangulo, Pinuno ay sila ang tagaganap o aktor sa pangungusap. Ano ang simuno sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Imam Alawi, siya ang gumawa ng panawagan. Pangulo, siya ang nagbigay ng panawagan. Pinuno ng BARM, siya ang naglabas ng memorandum. Ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Nanawagan, inihayag, at naglabas. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Nanawagan, panlaping na. Inihayag, panlaping ini. Naglabas, panlaping nag. Ano kayang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Lahat ng pandiwa sa pangungusap ay nasa focus sa tagaganap o aktor dahil ang simuno ang siyang gumagawa ng kilos. Para sa ikatlong araw. Aktor focus o focus na tagaganap. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na sino. Halimbawa, nakinig sa balita ang mga mag-aaral. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pagkaunawa mo sa focus aktor ng pandiwa? Ano ang tanong na sinasagot ng aktor sa pangungusap? Ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa aktor focus ng pandiwa? Magbigay ng tig-dalawang halimbawa ng focus ng pandiwang aktor o tagaganap. Bilugan ng focus tagaganap o aktor sa bawat pangungusap at guhitan ang pandiwang ginamit. Kailangan nating igalang ang Ramadan. Ang ipinahayag ni Imam Alawi.
Ipinahayag, Imam Alawi. Hindi marunong gumalang sa Ramadan ang kaklase ko. Kaklase ko, gumalang. Maging ang Pangulo ay nakiisa sa Ramadan. Pangulo, nakiisa. Nag-aayuno ang aming guro dahil isa rin siyang Muslim. Guro, nag-aayuno. Ang bawat tao ay kailangang matutong gumalang sa anumang relihiyon. Bawat tao, matutong gumalang. Sumulat ng 5 pangungusap na may focus tagaganap o aktor, gawing gabay ang pandiwang nakasaad. Nananawagan. Gumalang. Mag-ayuno. Nagpahayag. Makiisa. Balita, wakas, pagtugon. Sumulat ng balita tungkol sa anumang pagdiriwang. Halimbawa, EDSA People Power Revolution, Independence Day, Araw ng mga Bayani, Kaarawan ni Bonifacio, Kamatayan ni Rizal at iba pa, na sumasagot sa sumusunod na tanong. Pamagat, magtala ng hindi hihigit sa 6 na salita. Ano ang paksa ng balita? Kailan ang pagdiriwang? Saan isasagawa? Paano ang gagawing paghahanda? Isulat ang buod ng binasang balitang ayuno sa buwan ng Ramadan. Sinimulan na. Tiyaking may 5 hanggang 7 pangungusap lamang ang gagamitin. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Paano mo maipapakita ang paggalang mo sa Ramadan? Huwag yayain kumain ang mga Muslim na nag-aayuno at igalang ang kanilang paniniwala. Ano ang gagawin mo kung may nakita kang kaklase mong Muslim na kumakain kahit na Ramadan? Huwag ko siyang husgahan, baka may dahilan siya. Respeto pa rin ang ipapakita ko. Magsalaysay ng iyong karanasan o nasaksihan tungkol sa pagdiriwang ng Ramadan. Humandang ibahagi ito sa klase. Nakita ko na nagsama-sama ang mga Muslim para magdasal at kumain pagkatapos ng pag-aayuno. Para sa ika-4 na araw. Para sa inyong pagsusulit, sagutin ang mga tanong batay sa binasang balita. Isulat ang sagot sapat lang. Ano ang paksa ng binasang balita? Tungkol sa pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Tuwing kailan ipinagdiriwang ang Ramadan? Bakit nangamba si Imam Alawi? Tungkol saan ang panawagan ng imam ng Blue Mosque? Pag-unawa ng mga guro at supervisor sa pag-aayuno ng Muslim. Gaano katagal ang pagdiriwang ng Ramadan? 1 buwan. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng aktor, tagaganap, focus at guhita ng pandiwang ginamit. Pagkatapos, gamitin ang pandiwa sa sariling pangungusap. Nangamba ang imam dahil kaunti na lang ang nag-aayuno tuwing Ramadan. Imam. Nangamba. Kailangang matuto tayong gumalang sa paniniwala na iba sa atin.
tayong matuto. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Ramadan dahil napakabanal nito sa kanila. Mga Muslim, ipinagdiriwang. Maging ang ating Pangulo ay kinikilala ang Ramadan. Pangulo, kinikilala. Kahit ano pa ang relihiyon ng iyong kapwa, dapat ibigay mo ang respeto. Mo, ibigay. Humanap ng kapareha. Panoorin ang pagsasalaysay tungkol sa Ramadan. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang Muslim batay sa napakinggan. Narito ang link. Stand for Truth, paano pinaghahandaan ng mga Muslim ang Ramadan. Narito ang mga terminolohiya: Ramadan, Imam, Moske, Bakwit, Sawm. Sa ikalawang column ay kahulugan. Narito ang mga inaasahang sagot. Para sa inyong takdang aralin, sa isang buong bond paper, sumulat ng balita tungkol sa pagdiriwang ng mahal na araw. Maaaring magsaliksik sa internet o makipanayam ukol dito. Sikaping makasulat ng 3 hanggang 5 pangungusap. Suriing mabuti ang mga datos na nakasaad sa iyong ID sa paaralan. Pag-aralan ito at humanda sa susunod na talakayan.